Naging balisa ang pasilidad matapos ang matapang na pagtakas. Sabi ko, Gino Matt, pumasok ka sa banyo, may nakasabit sa kisame. Pero hindi naging ayon sa plano ang pagtakas. May masakit ba sa'yo? Narito ang Inside the Crime mula sa Law and Crime. Ako si Elizabeth Milner. Salamat sa pagsubaybay sa kasong ito. Kasama kami. May ibabahagi namin ito dahil sa aming partner na Morgan at Morgan. Kaya ang Inside the Crime ay kabilang sa top true crime shows sa YouTube. May dahilan kung bakit pinakamalaking injury law firm sa Amerika ang Morgan at Morgan. Sa 35 taon, ipinaglaban nila ang karaniwang tao at nakuha ng mahigit 30 bilyong dolyar para sa mga kliyente nila. Patunay dito ang kanilang track record. Sa mahigit 1,000 abogado sa 100 opisina sa bansa, ang Morgan at Morgan ay parang hukbo na lalaban para sa iyo. Sila ay team na lalaban ng husto para makuha ng kanilang mga kliyente ang kompensasyong nararapat sa kanila. Hindi lahat ng law firm ay pareho. Kung mali ang law firm na kukunin mo, baka matalo ka na bago ka pa magsimula. Kung ikaw ay masugatan, maaari mong subukan ng Morgan at Morgan at libre ang kanilang bayad, maliban na lang kung mananalo ka. Para sa dagdag na detalye, bisitahin ang forthepeople.com/insidethecrime. I-click ang link sa ibaba o iscan ang QR code sa screen. Ayon sa pulisya, tinangka niyang tumakas mula sa correctional facility sa pamamagitan ng tile sa kisame ng banyo. Pero aniya, may dahilan siya kung bakit niya ito ginawa. Pebrero 24, 2026 na ngayon. Nasa Bowling Green, Ohio tayo. Bandang 9:09 ng gabi, ipinadala ang mga opisyal ng Bowling Green Police Department sa Northwest Community Correction Center. Ayon sa website, ang Northwest Community Correction Center ay opsyon sa sentensya ng mga adultong natulan ng felony, kung saan mas marami silang pribilehiyo kaysa sa bilangguan. May isang residenteng sumubok samantalahin ang sitwasyon. Nasaan si Kyle? Sige, Nandun pa ba siya sa loob? wala kaming alam. Sige. Hilingin ko sa OSP na suriin ng freeway. Sige. 62 headquarters kontakin ng OSP at pakicheck ang freeway sa area na yun kung dumaan siya ron. Hinahanap ng Bowling Green PD ang 40 anyos na si Trisha Lane ayon sa ulat ng insidente. Nakulong siya sa pasilidad dahil sa paglabag sa probation. Ang orihinal na kaso ay pagkakaroon ng droga. Ayon sa pulisya, inalerto ng isa pang residente ang mga staff ng pasilidad na si Trisha ay gumapang papasok sa air vent ng banyo at mula noon ay hindi na siya nakita. Pumasok kami sa babae at sinabing nakita nila ang kanyang mga paa. Sige. Nasa kabila ko noon may inaasikaso at pambalik ko rito, wala na siyang bakas. Sige. Talaga vulnerable niya lahat ng tao. Sa tingin ko, hindi pa nila nagagawa. Sige. Alam mo ba? Oo, Gusto mo ba umakyat sa balikat ko, Dean? sandali na. Gusto mo bang simulan ng libutin ng gusali ng naglalakad? Talagay ko, nagawa na natin yan. Mapapalipad din tayo ng drone. Nakausap ng opisyal ang nag-ulat na residente. Ayon sa kanya, narinig niya sa chismis na buong araw na binabalak ni Trisha ang pagtakas. Kaya hindi kayo naakusahan ng anumang krimen. Hindi ka namin diniditini, pero dahil ikaw ay nasa ilalim ng detensyon, papayuhan lang kita tungkol sa iyong mga karapatan. Ayos ba? Sige, ako na ang bahala rito. Para lang alam mo. Sige. May karapatan kang manahimik. Ano mong sabihin mo ay maaaring gamitin laban sa iyo sa korte. May karapatan kang kumonsulta sa isang abogado at magkaroon ng abogado habang tinatanong ka. Kung hindi mo kayang kumuha ng abogado, bibigyan ka ng isa bago ka tanungin ng walang bayad. Naiintindihan mo ba ang mga karapatang ito? Dahil diyan, gusto mo bang sagutin ang ilang tanong? Sige, ano ang nakita mo? Kaya nakaupo ako sa mesa sa labas lang ng pintong ito na diretsyong tanaw papasok sa banyo. Sige. Nakita ko si Miss Ray na hawak ang pintuan para sa may kapansanan. Medyo kakaiba ang paraan ng paghawak niya rito. Patuloy akong tumitingin at iniisip kung ano nangyayari. Kahit sa tawag ko, maririnig mo ang pag-aatubili ko. Sabi ng ate ko, hello? Okay. So nag-uusap kayo sa linen nire-record. Okay. At parang bilalewala ko lang muna. Tapos biglang may nakita akong taong tumalon pa itaas. Doon na ako nagsimulang manood. At nung pumasok si April sa cubicle para sa may kapansanan, doon ko nakita na nakalambitin ang mga paa ni Lane. Tapos tinawag ko si Mr. Matt. Sabi ko, Mr. Matt, pumasok ka sa banyo, may nakasabit sa kisame. Tumayo lang siya sa labas ng banyo at nagpatuloy sa ginagawa niya. Sabi ko, pumasok ka. Tumatakas siya, tapos nagtakbuhan na lahat. Pagkatapos nun, Ni-lockdown na kayo, siguro. oo, sige. Parang bigang pisikal na pagbilang ng ulo. Oo, well hindi. Pinagsama-sama nila kami doon. Parang hindi nila kami binilang hanggang sa dumating kayo.
Sige. Ayos yan. May iba ka pa bang mahalagang bagay na naisip? Wala na. O, sige. Hindi, dahil sabi-sabi lang yon. Ibig ko sabihin, anumang pahayag na ibig ko sabihin, May chismis kanina na kukunin daw niya ang kandado at babasagin ang bintana, magnanakaw lang ng bakod. Sige. At pagkatapos, may ibang tao sa pod na nag-uusap-usap. Parang nangyari lang yon sa isang iglap. Sige. kaya matagal na niya itong pinapaplanuhan. Sige. Ba tayo sasabi ng iba kung ano ang makikita mo ron? Sabi mo may magsimula yan. Oo, sige. Napansin namin na nagsimula ito ngayong araw. Sige. Ayos yan. Salamat. Salamat sa oras mo. Salamat. Ayon sa ulat, nakita ng mga opisyal na tinanggal ang protective cover ng overhead bin at may ducting sa ibabaw nito na humaharang sa natitirang bahagi ng butas. Sabi niya, habang ginagawa ko yun, ako lang ang may alam na nandito ako. Kung gusto mo dumaan sa maintenance hall, may hagdanan doon. Di na ako magtataka. Sana isa ako sa inyo. Sandali lang, kailangan kong ilipat ang hagdan. Ilipat mo ang kamay ko. Hindi, kaya akong tumingin. Once I can. Wala akong nakikita pero hindi ko ilalapit ang ulo ko doon para lang sipain ako. Ditiyak ng mga opisyal kung gaano nakalayo ang narating ni Trisha, pero iniisip nilang baka nasa bubong siya. Gusto niyo bang sabihin na ang camera room ay nasa dulo ng handaan tulad ng lokasyon ng teksto? Ako na ang pupunta kung gusto mo maghintay ka muna. Malinaw yan. Sige. Bibigyan ako ng maintenance mula sa headquarters na 6 ng access sa isang mechanical na espasyo para masubukan kong makakyat doon sa ikalawang palapag. Hindi, sa tingin ko nasa iyo yun, di ba? Oo. Makakapunta ka sa bubong sa loob. Pero ang ibig kong sabihin, ang susi, sa tingin ko, nasa iyo ang susi. Malinaw yan. May isa pang unit, Has ang apelido niya. Susubukan mo makipagkita sa akin para makapunta tayo roon sa itaas. Sige. Naging astig. Gusto mo bang sa pinto na lang ako? Papasokin mo ang kasama ko. Sige, sisisite namin mula dito. Saan ginagamit ang susi na to? Parker, sumunod ka sa akin, paakyat. Malinaw. Mukhang ang daan palabas mo ay sa kanluran. Hindi ko akalang dadaan siya roon dahil may bakod sa dulo. Pababa ako. Diretso ito sa ilalim dito, pero hindi ko alam kung may sapat na malalaking ventilasyon para makalabas siya. Maaring nasa kisame pa rin siya.
62 headquarters. Walang ventilasyon sa kisame na sapat para makalusot ang kahit sino. Kailangan niyo manatili sa loob. Negatibo, panloob na hagdan ang kailangan nating gamitin para makaakit doon. Kaya yung pintong nilabasan niya, yung bukas na pinto na direkto sa tapat ng mga bintana ito. Yung bukas na pinto ng banyo, oo. Gets ko na. Kaya pala direkto sa ilalim natin yung kanina. Sige, tara, pasok na ulit tayo. Dahil hindi pa rin natatagpuan si Trisha, muling sinusundan ng mga pulis ang kanyang mga yapak at bumalik sila sa lugar kung saan umano siya nagsimulang tumakas. Gusto ko nang kumpirmahin. Pwede bang siguraduhin ninyo na nagawa ninyo na ang physical na head count? Nagawa ninyo ba? Sige. Oportunidad ito para sa marami. Baka kailangan ninyong buksan ang pinto sa kabilang direksyon. Pwede mong hilahin palabas ang banig dyan. Ako na ang bahala dito sa side ng Doblos. Batay sa ulat, nang unang ikutin ng pulis ang banyo, hindi nila nakita o narinig si Trisha. Tandaan mo nung sinabi ko na napansin nilang may ducting na humaharang sa natitirang bahagi ng butas ng ceiling vent? Ayon sa ulat, matapos tanggalin ng ducting, natagpuan ng mga pulis ang matagal na nilang hinahanap na nagtatago pa rin sa kisame. Safe. Nasa loob pa rin siya ng pasilidad. Just come down, it ain't worth it, okay? You should come down here while I'm out, okay? Ilagang kandurong sulok, diretso siya sa itaas ng banyo. Pwede bang tanggalin ni Nancy ang parang kalaban sa gilid? Sige lang, mapatuloy ka lang papalapit sa akin. Tama ang posisyon ng kamay ko nun. Anim na po 2 county dispatch, papasok na kami sa pasilidad. Nasa kisame pa rin siya. Kailangan lang ng konting galaw, pero bumaba rin si Trisha. Subukan mong unahin ng mga paa mo. Pwede mo kaming dalhin para gamitin ang audio mo. Hindi ko alam. May masakit ba sa'yo? Limang kumpanya ng pera ng Navajo County. Alright. Ready to go, Hindi, sandali lang. May dala ka bang kahit ano na pwedeng makatusok o makapanakit sa amin? May mga armas ka ba o kahit ano? May salamin ako sa mata at yung gamit ko. Sige. Dinabas natin siya sa sasakyan.
Salamat. Dito ka ba ka, Prada? Nasa tapat lang ako ng pintuan sa lobby. Sige. Pwede tayong dumaan dito palabas. Akin na yan. Salamat. Sige, pupunta tayo ron para tumawag sa isa. Dapat bukas yan. Meron ka bang dala na hindi namin nakita? May dala ka bang anuman na papasok mo sa kulungan ay pwede kang makasuhan ng papapasok ng kontrabando? Nasa akin na mga numero ng telepono mo. Huwag kang kukuha ng kahit ano. Iwan mo lang dyan. Sige, kaya? Uy, pare. Hindi ko alam na nandito ka pala sa ibaba. Wala akong nakilalang kahit sino. Pero sa wakas ay nakilala ko rin. That's risky. Hanggang pala. Ay na-appreciate siya. Wala namang ibang naging problema. Kaya. Kami lang. Kung gusto niyo siyang kunin. At kami ang kukuha sa kanya. Makakatipid tayo doon. Kami nang bahala sa kanya. Salamat at agad kayong nakarating. Inayos na ang lahat. May kailangan pa ba kayo sa amin? Ako na bahala sa kanya. Nandyan ang direktor. Madali lang talaga kung siyang pag-uusapan. May kailangan pa ba kayo sa amin? Nandito siya. Dadalhin namin siya sa katabing kulungan. Kaya may kaunting formasyon tayo ng ilan. Sige. Makakahanap siya ng panibagong kaso para makatakas tayo. Bukas na siya tatanggalin. Palagay ko siya rin ang naglagay niya sa sarili niya. Ayos lang yan. Salamat. Dadaling ko siya roon. Salamat mga kaibigan. Ayos lang. Sige, ingat ka. May nasisira pa bang iba? Wala kami ibang napansin. Baka nasa panel cover lang ang butas ng tornilyo. Gusto mo ba siyang kasuhan ng pananira? Sige. Kung may masira, tawagan lang kami at ayusin namin. Ayos! Salamat mo na pare. Salamat. So, bumaba ba siya? Oo, kasi walang utos para umakyat siya at lumabas. Sabi niya na natiliro ng unit ng county habang sinusuri namin ang bubong. Tama ang tangkad ko. Sumilip siya sa kanto. Nandun siya. Parang ganito ba siya? Naririnig niyo ba dyan sa taas ang kaluskos, di ba? Ganun siya. Pag nagsimula siyang gumalaw, naririnig namin siya. Pero kapag paakyat pa lang kami at gagalawin ng hagdan, wala kaming naririnig. Hindi kami makapasok doon. Narinig ko, akala ko may tao sa banyo, sa cubicle. Sabi ko, May tao ba sa cubicle? Akala nila wala. Siya pala nasa kisame. Noong una namin pagpasok doon, hindi ko siya narinig. Hindi ko nakita, hindi yan nakakabit na maayos. Akalis tayo mo, 5 minuto lang. Sana nakalabas na rin ako. hindi na residente si Trisha Lane sa Northwest Community Correction Center. Sa halip ay bilanggo na siya sa Wood County Jail. Sandali lang bago tayo pumasok doon. May karapatan kang manahimik at anumang sasabihin mo ay maaaring gamitin laban sa iyo sa korte. May karapatan kang kumonsulta sa isang abogado at magkaroon ng abogado habang ikaw ay tinatanong. Kung hindi mo kayang kumuha ng abogado, maaari kang bigyan ng isa bago ka tanungin ng walang bayad. Naiintindihan mo ba ang mga karapatang ito? Maaring yun ang isa sa mga tanong. Binura ng Bowling Green Police Department ang pahayag, pero ayon sa incident report, pinaalalahanan ko si Lane ng kanyang Miranda rights pagdating sa Wood County Jail. Pumayag si Lane na tanungin kahit walang abogado. Sinabi niyang umakyat siya roon para abutin ang ceiling vent. Ayon kay Lane, tinulak lang niya ang vent at ducting para makapasok sa itaas ng kisame. Ayon kay Lane, walang napapanatili sa vent o ducting sa pwesto. Nang tanungin ng dahilan ng kanyang pagtakas, sinabi niyang naka-furlough siya at makipagkita sa nobyo. Sinabi ni Lane na hindi niya maintindihan kung bakit siya napositibo sa droga. Sa sumunod na imbentaryo ng mga gamit ni Lane sa kulungan, natagpuan ng security barrel nut at security screw na itinago niya sa katawan. Hindi ko ito nahanap nang nagsiyasat ako kasabay ng pag-aresto. Kinuha ko ang nut at screw at inimpound ang mga ito bilang ebidensya. Ayon sa news station WTBG, noong Marso 4, 2026 sinakdal ng grand jury ng Wood County si Trisha Lane ng pagtakas at kriminal na paninira o paglalagay sa panganib.
Lahat ng record mula sa tanggapan ng sheriff ng Wood County ay napapakita na hanggang sa oras ng pag-record na ito, si Trisha Lane ay nakakulong pa rin sa kulungan ng Wood County. Ang susunod niyang petsa ng pagdinig sa korte ay itinakda sa Abril 27. Salamat sa panonood ng Inside the Crime. Ako si Elizabeth Miller. Kita tayo ulit bukas para sa bagong kaso.